Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na balik-tanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 370, pa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro M. Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo original na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan natin gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya. Panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. Mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga Parish Organizations, dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo,
Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon. Huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magstayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya'y magpuri. Alleluia, Alleluia. Lahat ng mga nilikha sa langit at sa lupa, sa banal na pangalan ni Jesucristo, ang lahat manikluhod sa Kanya. Ipagbunyi natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya'y magpuri. Alleluia, Alleluia. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Viva Santo Niño! Viva! Yan. Santo Niño, isang bata, santo, si Jesus Christ po. Isang bata na sabihin natin, napakadakila. Ngayon, tingnan natin ang sarili natin. Tanggap ba natin na tayo mga bata din? Kuminsan ayaw nating tanggapin kasi iniisip natin, baka sabihin batang isip. No? Pero kailangan natin dito ay bata ang damdamin. Bilang isang bata, tayo po'y hinahamon para maging mapagpakumbaba. At isang taong mapagpakumbaba ay tinatanggap na tayo'y nangangailangan ng ating kapwa. Sa ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, kailangan natin si Kristo. Kailangan nating patawarin tayo ng ating mga kasalanan. Kaya, hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon sa mga pagkakataong sinuway natin ang Kanyang kautusan. Sa mga pagkakataong hindi natin sinunod ang kagustuhan ng ating Diyos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal, kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa dakilaan ng Diyos
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong kaya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaang sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasaabang katayuan upang kami mapabilang sa pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Isaías na sa pamamagitan ng isang sanggol, nakikilalaning prinsipe ng kapayapaan, ipagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan at pagbubunyi sa kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon nang nasa kadiliman. Nang manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghabalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginagawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ipinaaalala sa atin ni Apostol San Pablo na isabuhay ang ating karangalan bilang mga anak ng Ama sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay Kanyang gawing dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Buhay ay ganito. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Iwan ko po kung tama yung lyrics ng kanta ito, no? Hindi ko masyadong kabisado, pero yun na, message, no? Batang-bata ka pa. Pag sinabi nating batang-bata ka pa, ang dami mong
wala kang karapatan, napakaraming wala kang karapatan, di po ba? Hindi ka pwedeng nandyan nakikinig sa usapan ng mga matatanda dahil sabi nga daw, bata ka pa, hindi ka pwedeng makinig sa mga ganito. No? Kung minsan may mga bata na talagang sumasagot at sinasabi, naku, naintindihan ko na po yan, matanda na po ako, kaya sumasali na sa mga usapan, di po ba? Pag sinabi kasi natin, bata ka pa, para ba sinasabi natin, wala kang kamuang-muang sa mundo. No? Mga inosente. So, hindi pwede sa usapan ng mga matatanda na may alam na. Pero, kung titingnan natin mabuti, sigurado ba tayong wala silang alam? At tayo, marami tayong alam sa buhay? Kung minsan po, pinagtatawanan lang tayo ng mga bata, di ba? Lalong-lalo na sa sa social media, lalong-lalo na sa paggamit ng mga cellphones, no? Technologies ngayon, halimbawa, kung minsan pinagtatawanan lang po tayo ng mga kabataan, mas marami silang alam kisa sa atin. No? Meron nga isang istorya na isang nanay daw, sinabihan niya yung kanyang anak, bata pa, anak, pag dumating dito si Gigi, tawagin na lang natin pangalan Gigi, no? Maniningil po yan, anak. Kaya sabihin mo na wala ako dito sa bahay, umalis ako. Sabi naman ng bata, opo nay, ilang problema po. Dumating nga si Gigi at nagtanong, saan po si nanay mo? Sabi naman ng bata, masunurin. Wala po si nanay, umalis. Tapos nagtanong pa rin si Gigi, saan ba pumunta si nanay mo? Batang inosente, no? Tinawag si nanay, nanay, saan mo ba kayo pumunta? Yun, nabuking tuloy, no? So, inosente yung bata, masunurin, no? Kaya kung minsan po inaabuso natin ang pagka-inosente ng isang bata, minsan tinuturuan pa natin, o kadalasan, tinuturuan pa nating magsinungaling, lalong-lalo na pag-telepono, di ba? No? Pag may tumawag sa atin, sabihin, pag yan ang tumawag sa akin, sabihin mo, wala ako. Kaya yung bata, sasagutin telepono. Sabihin, wala dito si nanay, umalis daw. Sabi ni nanay, umalis daw siya. No? Worse pa kung sinabing namatay na. Naku, kung totoong istorya na yan, no? Kasi, paano yung istorya na yan Palalim yung istorya na yan May nanay daw na sabi, pag may tumawag sa akin at magtanong kung saan ako, sabi mo, namatay na ako. Kasi maniningil din yan. Yan din sabi, no? Nanay ko namatay na. Tapos sinanong, ay, wawa naman, condolence, kailan po ang kanyang libing? Ayun, nagtanong kay nanay, nanay, kailan po ba ang libing mo daw? Huli na naman, no? So maraming beses po, yan nga sabi sa Portuguese, mentira te pena curta. Ano ibig sabihin nun? Yung sinungaling, no? Ang kasinungalingan daw ay lang yung pakpak, no? Maiksi lang yung pakpak, so hindi kayang lumipad. Mahuhuli din yan, no? So yung mga sinungaling sa atin, no? Naku, huwag mo sabihin na forever ka nang magsisinungaling. Forever mo maluluko yung ibang tao. Yung sinasabi na, you can fool me once or twice, but not always. No? Pwede mo akong maluko, 1, 2 beses, pero hindi habang buhay na maluluko mo ako. Ganyan po yung sinasabi sa Portuguese na, mentira tem pena curta. Sa ngayon po, mga kapatid ni Kristo, sineselebrate natin, no, ang kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol. Naalala ko po itong, kasi dito sa Pilipinas, very special day sa atin to. Tayo lang yata dito sa Pilipinas ang binigyan ng ganitong special na selebrasyon, na third Sunday of the year, ay para sa Santo Niño. Kasi sa ibang bansa po, hindi po nila alam. Maliban na lamang sa Portugal, no? Dahil merong Santo Niño de Praga, yung tinatawag nila doon, yun ang famous talaga na image ni Santo Niño. Doon sa Brazil po, may binili akong image ng Santo Niño, tapos ibinigay ko po sa isang kaibigan. Nilagay po niya sa kanyang altar niya sa bahay. Tapos lagi pag may pumapasok doon, tumitingin,
nagtatanong, sinong santo yan? Anong pangalan ng santo na yan? Dahil hindi po nila kilala. Kaya pag sinasabi, yan po si Jesus Christ. Ang tawag kasi nila kanila hindi Santo Niño, kundi ang tawag ay Menino Jesus. Ibig sabihin po, si Jesus na bata. No? O Batang Jesus, yun ang tawag doon. No? So, dito sa atin, very special, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na bilang isang sanggol, siya ay dumating dito sa mundo. In His incarnation, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, no, doon sa sabsaban bilang isang sanggol. Si Jesus po ay lumalaki, pero nakikita po natin na kay Jesus nandyan po ang pagkabata. So He was a child, isa siyang bata. Noon, He is still a child. Isa pa rin siyang bata hanggang ngayon. Dahil po kay Jesus Christ, no, yung childhood, Jesus Christ a perpetual state, no? Panghabang buhay po 'yan na estado ng buhay ni Jesus Christ na siya ay bata pa rin. Kaya pag sinabing bata ka pa po, no? 'Di ba kung matanda ka na tapos sinabing ang bata-bata mo pa, 'di ba nakakataba ng puso, kasabing, wow, bata pa ako. I'm still young. No, nakikita nila na batang-bata pa ako. Di ba magandang pakinggan? Pag bata ka pa, tapos sabihin ang tanda-tanda mo na, is that an appreciation? No? Minsan yung mga teenagers, sinabi, no, end ka pa lang, bata-bata mo pa, pero parang ang tanda-tanda mo na mag-isip, diba appreciation pa rin yun? Pero kung 30 years old ka na, o 40 years old ka na, tapos sabihin sa'yong, parang mukha ka ng 60, para ka ng senior citizen, di ba? Magagalit ka. Lalo na kayong mga babae, di ba? Pag tinatanong yung edad, tinatanong ilang taon ka na, naku, insulto sa inyo yun, di ba? Ayaw nyo sabihin yung edad ninyo. No? So, that's something. Pero, the childhood in Jesus Christ, hindi natin titingnan dito yung age bracket. Hindi natin tingnan kung 60 years old or what, no? But ang titingnan natin na pagiging bata ay isang mapagpakumbaba or humility. Dahil ang isang bata, kung titingnan natin, no, ay dependent po sa kanyang mga magulang. At si Jesus Christ, pinakita sa atin yun, that He was also very dependent on the Father. Sa lahat ng desisyon niya, lahat ng ginagawa niya, dapat lahat ay may approval ng Diyos Ama. Lahat ng sinasabi niya, may approval. Ang mission niya ay galing sa Diyos Ama. Kaya nga, nung doon sa Garden of Gethsemane, diba, nagdasal doon ng ating Panginoon sa pagdadasal niya na nagmamakaawa siya sa ating Diyos Ama na kung pwede sana, no? Let this chalice pass me by. This chalice pass me by. No? Dahil, siyempre, bilang tao, natatakot din siya na maghihirap siya. Pero, ano pa rin nangyari? Nangingibabaw pa rin ang kagustuhan ng Diyos. No? If it is your will, let it be done. Ganun pa rin siya. Nang beses, hiningi niya ang tulong ng kanyang mga apostoles. No? Kay Pedro, kay Santiago, no? Kay Juan, nung siya nagdadasal doon, sabi niya kina Pedro, no? Can you stay awake with me? No? Kasi nakatulog na sila, gusto niyang magising sila para samahan siya. No? And on his last moment doon sa krus, nung ipinako na siya, nung mamamatay na siya talaga, before his last breath, ano ang sabi po niya? No? Father, into your hands I commend my spirit. So nandun pa rin yung pagiging dependent niya sa Diyos Ama. Ipinapakita niya sa atin po ang kanyang kababaang loob. Ang kababaang loob po na sabihin natin, ano bang masabihin ng kababaang? Sino bang humble? Sino ba ang bata? Yun pong taong humihingi ng tulong sa kanyang kapwa. Kasi kadalasan po, ang iniisip natin lagi, if you're already independent, wow, maswerte ang mga magulang dahil very independent na yung bata na yan. Ano ba ibig sabihin ng independent para sa atin? Na sabing, hindi ko na kayo kailangan, kaya ko nang tumayo, no? Sarili ko mga paa, di ba lagi natin sinasabi yun?
At lagi sinasabi sa mga bata, matuto kang, no? Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Lagi natin sinasabi, that's very good, no? Na maging independent ng isang tao. Pero isipin natin, bakit naging independent ng tao na yan? Dahil kung minsan po ay mapagmalaki na ang tao na yan. Kung minsan po ay nagyayabang ng tao. Yung sinasabi pa, I don't need anybody in my life. Kaya ngayong kantang people who need people are the luckiest people. No? Parang hindi din applicable this time. In this more contemporary world, parang hindi na kailangan yan. Bakit? Hindi na applicable yan. Bakit? Para sa atin, yung the more independent you are, the luckier you are. Parang yung sinasabi natin ganon. Pero kung iisipin po natin, if we have to talk about in the context of our Christian life, kaya nga sinasabi, kung mayroon kang kahinaan, if you are not complete, kung kailangan mo ang tulong ng iyong kapwa, hindi po ibig sabihin na mahina ka. Mas mahina yung taong nagmamayabang, mas mahina yung taong sobrang pagmamalaki sa sarili na sinasabi niyang, I don't need anybody in my life. There is greatness. Mayroong kadakilaan po sa isang taong mapagpakumbaba at sasabihin, hindi ako kumpleto, kailangan ko ng tulong ng aking kapwa. Dahil ang mayabang na tao yan po ay malaking kahinaan. Yung pagmamayabang natin, yung pagmamalaki natin na I don't need anybody, do you mean to say, hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo? No? Do you mean to say, hindi mo kailangan ang Diyos para tulungan ka sa buhay mo? Do you mean to say, hindi mo kailangan ng ibang tao sa buhay mo? No? Yan ay pagmamalabang. Yan ay pagmamalaki. Pero kailangan nating tingnan ang sarili natin, suriin ang sarili natin dahil in one way or another, kailangan pa rin natin ang isa't isa. No? Kailangan pa rin natin ang isa. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, bilang isang bata, yan po ay napakalaking kondisyon para mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil pag sinabi mong kailangan mo ang iba, meaning to say, kailangan mo ang Diyos Ama. Kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. At kung kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay, karapat-dapat kang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Dahil paano kang pupunta sa kaharian ng Diyos kung hindi mo siya kailangan? Kung sinabi mong you don't need anybody, kung sabihin mong hindi mo kailangan ng ibang tao sa buhay mo, paano kang papasok sa kaharian ng Diyos? Hindi mo kailangan pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo kailangan pumasok sa langit dahil hindi mo kailangan ang Diyos. At yan ay napakalaking kasinungalingan. No? Napakalaking kasinungalingan. So, makikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang bata. Makikilala din po natin ang sarili natin bilang mga bata. That we need one another to exist. Another thing po na napaka-importante that we can learn from our feast of today na Santo Niño ay yung pagtanggap natin o pagsalubong natin sa isang tao. Lalong-lalo na yung mga aba, lalong-lalo na yung mga nangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga kabataan. Paano ba natin sila wini-welcome? Welcome, I mean to say, pagsalubong, no? Maligayang pagdating, no? Masaya ka na nandyan siya, kapiling mo. Masaya ka na katabi mo siya. Halimbawa, no? So isang pagtanggap sa isang tao o pagtanggap sa mga, kaya sabi ni Jesus, pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang sawayin. Dahil sa kanila, papabilang ang kaharian ng Diyos. So yan, akadakilaan ng isang bata. At parang sa atin, mayroon ding bata dito sa kalooban natin that we are dependent on God for everything. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid ko kay Kristo, maraming beses po hindi natin wini-welcome ang bata. Ilang beses na po, mayroon akong ikinasal. At kung tatanungin ko po sila, kailan po ninyo plano magkaanak? Magpapakasal daw sila pero wala pang plano magkaanak. No? Wala daw silang planong magkaanak pero gusto nilang magpakasal. So parang
Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Hindi lang parang, talagang hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Tawag nating matrimony, no? Matre, that is actually to be a mother. Pag nagpakasal ka, meaning to say, hinahanda mo ang sarili mo para maging isang nanay. Pero hindi pa daw welcome sa kanila ang bata dahil para sa kanila ay sagabal sa buhay nila ang isang bata. Hindi na nila magagawa ang dapat nilang gawin pag mayroong bata. No? Minsan o kadalasan po sa ating simbahan, sinasaway din po natin ang mga bata, huwag kayong pumasok dyan. Mag-iingay lang kayo. Kaya nami-miss ko po yung si Father Verceles. Naalala niyo pa si Father Verceles? Ba yun? Verceles o Verceles? Letter B? Victory Verceles, no? 1994 to 1995, na-assign po ako dito as deacon. Hindi pa ako na-ordain, 1994. Nandito na po si Father Verceles at mayroon lagi siyang misa, no? Para sa mga bata. Namimiss ko yung pagkakataon na narinig ko yung ingay ng mga bata. No? Pero ngayon po, kung titingnan natin, ilan na ang mga bata nandito sa ating simbahan. Ilan-ilan na lang po ang mga kabataan, mga teenagers na nandito sa ating simbahan. Noong simbang gabi, si Father Rene yata yung nag-celebrate dito. Habang nagmimisa dito, narinig ko naman yung mga bata dyan, naglalaro ng basketball. Ang ingay-ingay. Tapos mga foul words pa yung mga sinasabi. Ang babata pa, tapos ang babastos ng mga pinagsasabi nila habang nagmimisa dito. So sabi ko sa sarili ko, ang mga bata na yan dapat ay nasa loob ng simbahan. Lalong-lalo na pag simbang gabi, di ba? Gustong-gusto ng mga bata ng gabi nasa loob ng simbahan. Kahit nag-iingay pa sila, basta sa loob lang ng simbahan. Pero nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila? Kung minsan po, hindi naman nila kasalanan. Kadalasan po kasalanan natin. Hindi lang po kami mga pari, hindi kayo din po. Bakit? Sa paligid po natin, tingnan natin mabuti. Ilan lang po ang nagsisimba dito ng mga kabataan. Kung minsan po, dahil ang mga magulang hindi nga nagsisimba, paano sisimba yung mga bata? Kung kadalasan din po tayo, we do not reach out to them. Kung pwede nga lang po walang bata sa loob ng simbahan. Dahil pag may mga bata, maingay. Yan, sabi ni Jesus Christ sa atin, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin. No? So kadalasan po, we do not welcome children in our lives. Dahil para sa atin, sagabal po sila. At kadalasan din po, hindi lang yung mga bata, yung mga aba din po, nangangailangan ng tulong, lumalapit sa atin. Minsan naiinis tayo, nagagalit tayo. Kung pwede lang sana ipagtabuyan natin sila. Ano? Yan na naman, manghingi na naman, manluloko na naman. No? Kaya isang bagay po na dapat nating isiping mabuti. Kilalanin natin ang mga kabataan, kilala natin ang kabataan ni Jesus Christ para makilala din po natin ang kabataan na sa loob natin, na sa kalooban natin. No? Kung tayo kaya ang ipagtabuyan, okay lang ba sa atin? Kung tayo lang bang pagkaitan ng pagkain, pagkaitan ng panahon, pagkaitan ng tubig, pagkaitan ng pagmamahal, okay lang ba sa atin? Kailangan din nila po yan. Kaya isipin mo yan, bago mo ipagtabuyan ang isang tao, isipin mo na one day pag-itabuyan ka rin ng ibang tao. Nagugutom sila, gusto nilang kumain, naghanap sila ng paraan para makakain. Isipin mo one day, o baka naranasan mo na rin yan na magutom ka dahil ba hindi maganda yung nagugutom? Kaya bakit mo ipagkait sa kanila ang napakasimpleng panahon, napakasimpleng pagkain, napakasimpleng smile na pwede mong ibigay sa kanila. Isipin natin mga kapatid ko ay Kristo. Kaya sa kapisahan ito ng Santo Niño, hindi lang po tingnan natin si Jesus Christ bilang isang batang dakila, no? Ngunit tingnan din po natin paano natin gawing dakila ang mga kabataan. Paano natin gawing dakila yung mga aba. Paano natin gawing dakila yung mga taong nangangailangan ng tulong. Paano natin gawing dakila yung mga taong para sa atin ay pwedeng tapak-tapakan na lamang.
Dahil para sa atin, wala silang karapatan na maging masaya, maging maligaya sa mundo na ito. Mga kapatid, tingnan natin mabuti. This Feast of Santo Niño is actually isang challenge sa atin, isang hamon sa atin. Kung paano natin tingnan ang sarili natin at buong kababaang loob na isipin natin na kailangan natin ang isa't isa, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. At kung paano natin i-welcome, paano natin tanggapin, paano natin tutulungan ang ating kapwa. Magtutulungan po tayo. The Feast of Santo Niño is also a reminder for us to have that solidarity with each other. Wala sanang nagugutom, wala sanang itinatakwil, wala sanang itinataboy, wala sanang umiiyak dahil walang nagmamahal sa kanila. Isipin natin kung hindi natin tatanggapin ang mga bata na ito, para hindi na rin natin tinanggap ang kaharian ng Diyos. At kung hindi natin tinanggap ang kaharian ng Diyos, wala tayong karapatang pumasok sa kalangitan. Wala tayong karapatang pumasok sa langit. Wala tayong karapatang pumasok sa kaharian ng Diyos. We need each other. Isipin natin yung laging kinakanta natin, no? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. No man is an island. We need each other. Amen? Magstayo po ang lahat. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng isang batang lumalapit sa kanyang mapagmahal na Ama. Bawat dalangin ating itutugon, Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging modelo nawa ng kababaang ang mga pinuno ng simbahan upang tuluyang masalangin ang mabuting balita sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Umunlad nawa ang mga adhikain ng mga pinuno ng ating pamahalaan upang lalong mapahalagahan ang kapakanan ng bawat isa. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng aming lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Lumago nawa kami bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng aming pagtulong sa mga kabataang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong marapat kumalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging maligaya nawa ang mga kapatid naming pumanaw sa buhay na ipinangako mo sa kanila, O Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ng aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Panginoon, patuloy mo nawa kaming bigyan ng kalakasan at pag-asa
sa aming paglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own are thine. Thine was the gift to thee. I all resign. Do thou direct and govern all and sway. Do what thy wilt command, and I obey. Only thy grace, thy love on me bestow. These make me rich, all else will I forgo. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami bubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng mundo, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Cirela na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Tayo po ang lahat. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na mapapatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Siya pong ating Panginoong Hesu Kristo, ang dakilang sanggol. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Nakaupo ang lahat. Habang tayo po ay nakapila sa pangungumunyon, alisin po muna ang inyong mga face mask at pagkatanggap po ng banal na ostya ay maaari na po itong muling isuot. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal the land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from their wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa katarungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Amen. magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo ang lahat. Maya po tayo po ay magkakaroon ng binyagan sa kapistahan ng Santo Niño at patuloy po nating sinusunod ang mga safety protocols kung kaya't ang pangunahing ninong at ninang lamang po ang makakapasok sa simbahan. Patuloy na nililimitahan ang bilang ng mga tao sa loob ng ating simbahan, hangarin po nating lahat ang ating kaligtasan. Sa pagdiriwang po natin ng ika-50 taon ng pagkakatatag sa ating simbahan, ito po ay sa darating ng March 16, bagamat ipagdiriwang po natin ito ng March 19 sa kapistahan ni San Jose. Sama-sama po tayong manalangin, kaya tayo pong lahat ay magsiluhod. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng ika-500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod. Loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva! Viva, viva
Viva Santo Niño. Viva! Viva! Viva Santo Niño. Viva! Viva! Viva Santo Niño. Viva! Viva! Viva Santo Niño. Sanggol na hulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig. Tulungan mo ako, Bunying Santo, Bunying Santo Niño. Sanggol na hulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig. Tulungan mo ako, Bunying Santo, Bunying Santo Niño. Viva, viva Santo Niño. Viva! Viva, viva Santo Niño. Sanggol na hulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig. Tulungan mo ako, Bunying Santo, Bunying Santo Niño. Sanggol na hulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig. Tulungan mo ako, Bunying Santo, Bunying Santo Niño. Viva, viva Santo Niño. Viva! Viva, viva Santo Niño. Viva! Viva, viva Santo Niño. Viva! Hello po sa mga